Maagang paghahanda. Ito naman ang naging malaking tulong kung bakit walang gaanong pinsala ang pagdaan ng Bagyong Paulo sa Cordillera Region. Yan ang sentro ng balita ni Audrey Villena ng PTV Cordillera Live. Audrey? Walang naging malaking pinsala ang severe tropical storm Paulo dito sa Cordillera Region kahit pa umabot sa tropical cyclone wind signal number 4 ang ibang bahagi ng lalawigan. Of Civil Defense Cordillera, malaking tulong ang pagiging proactive ng mga local government units sa lalawigan. Gayun din ang pagsasagawa ng preemptive evacuation bago ang paglandfall ng STS Paulo. Yung laging sinasabi ng ating chairperson ng Cordillera RDRIMC at saka director ng OCDCAR, si Director Albert Mogol, yung maganda kasi na ginagawa natin yung preemptive evacuation. Okay, at saka yung being aware on worst case scenario. Gayunman, hindi madaanan ng ilang kalsada sa rehiyon dahil na rin sa pagguhod ng lupa mula pa sa naging epekto ng Super Typhoon Nando. Ilan sa mga ito ay ang Baguio Itogon Road sa Sitio Goldfield, Poblacion Itogon, Abatan Mangkayan Cervantes Road sa Kulalo Mangkayan Benguet, at Junction Talubin Barlig Natonin Paracelis, Calacad Road sa Sitio Pinantiw, Barangay Lingoy, Barlig Mountain Province. Bukas naman sa mga light vehicles ang Cannon Road, ngunit pinag-iingat pa rin ang mga motoristang dadaan dito. Tayo po ay mag-ingat kasi based on record po sa nakita natin sa mga landslides dyan sa Cannon Road. Kahit na wala na po yung ulan, ay pwede siyang pwede tayong maka-experience ng landslide. For example, yung landslide due to walang ulan. Sa fair weather, around 3 days from the last day of rain. Samantala, as of 10 a.m. ngayong araw, ayon sa pinakahuling monitoring ng Department of Social Welfare and Development Cordillera, mahigit 533 families o 17,395 individuals ang apektado dahil sa pagdaan ng severe tropical storm Paulo. 145 families o 481 individuals ang nasa evacuation centers, habang ang 242 families o 723 individuals ang nasa kani-kanilang kapamilya. Naitala naman ang 387 families o 1,204 individuals ang displaced dahil sa severe tropical storm Paulo. Wala namang naitalang totally damaged houses, samantalang may 11 partially damaged houses naman ang nailista. Nasa mahigit 46 million family food packs ang nakahanda kung kailanganin, 42 million non-food items at 2 million ang ready-to-eat foods. Wala ho tayong kailangang ikabahala dahil nandyan din ho ang ating mga PLGU, ang ating MLGU, yung kanilang mga disaster team na ayan ho, sinasaturate nila, talagang iniikot nila yung kanilang mga lugar kung merong mga soil erosion, yung mga biktima ng flooding, yung may mga nasirang bahay. Nakaranas naman ang ilang bahagi ng strawberry farm sa La Trinidad ng pagbaha, ngunit agad rin naman itong humupa. Hindi naman muling rumagasa ang tubig sa Lower Bayabas, Picol at Trinidad. Nag-issue nga po tayo ng executive order na to cease and desist yung mga quarrying, land development na nangyayari doon sa Philippine Bato at Dreamland. And at the same time, binabantayan po ng kapulisan natin yun. So, ibig sabihin wala pong nagkakwari sa ngayon. Kung meron man, sana mag-participate yung ating mga community members na sana i-report immediately kung meron illegal activities na nangyayari doon sa banda doon. Luisa, laking pasasalamat ng mga DRRM councils na hindi ganon kalaki at karami ang iniwang pinsala ng severe tropical storm Paulo dito sa Cordillera. Dahil na rin yan sa mga kabundukan ng lalawigan. At isa pa, naka-red alert status pa rin naman ang DSWD-CAR para sa tuloy-tuloy na pamamahagi ng mga relief goods sa mga apektadong probinsya ng Cordillera. Yan ang pinakahuling update mula dito sa Baguio City. Audrey Villena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, Audrey Villena.